In this video, I will answer our final examination on BSc M30, which is Modern Geometry. So sabi sa ating number 1 problem, accomplish the 4 proposition given 3 points on the line, draw a figure and write the model of it. So una natin gagawin is kunin muna natin yung proposition. So paano natin makukuha yung proposition? So may apat tayong proposition. Ito yung n is equal to 3 points. Yung una natin proposition. Pangalawang proposition is yung point. So, gagamitan natin siya ng expression or ng equation na n squared minus n plus 1. So, substitute natin. Ang ating n is equal to 3. So, 3 squared minus 3 plus 1 is equal to 7. Therefore, ang ating points ay mayroong 7 points in all. Katulad lang din ng points, hanapin natin ang lines natin. So, ito yung ating pangatlong proposition. So, ang ating expression or ating equation is 2 squared minus n plus 1. So, substitute ulit. So, 3 squared minus 3 plus 1 is equal to 7. So, 7 lines in all tayo. And yung ating base is n minus 1. So, substitute natin si n. 3 minus 1 is equal to 2. So, our base is 2. The base is 2 and tayo ay merong combination na 0, 1. Ayan, kaya 1, 2, kaya dalawa. So, before tayong pumunta sa figure, alamin muna natin dun sa model, etong model ng ating 7-point geometry. So, unang-una natin gagawin is mag-point or sumulat muna tayo ng 7 na points dahil ayun yung ating points in all sa ating 3 points on a line. So, 7. So, A, B, C, D, E, F, hanggang G. So, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang ating points sa ating 3 points on the line. So, ngayon, dahil nakuha na natin, magsulat naman tayo ng combination ng ating points. So, sulat natin, 0, 0, 1. Oops. Sa B, 0, 1, 0. Sa C, 0, 1, 1. Sa D, 1, 0, 0. Sa E, 1, 1, 0. Sa F, 1, 0, 1. At ating G is 1, 1, 1. Yan ating combination. So, dahil meron na tayong points, hanapin naman natin yung equation ng ating mga lines. So, dahil tayo ay merong 3 points on a line, ay may 7 din. So, A, B, C, D, E, F, G na lines. So, dito sa ating mga lines, kailangan may equation tayong ma-form para makuha natin yung mga points ng ating 7 lines. So paano nga ba? So, titingin muna tayo dito sa ating column. So, itong pinakauna, it represent our x of 1, and yung pangalawa, x of 2, at yung last, yung x of 3. So, kung makikita nyo, may constant na 1. So, ang meaning ng constant na 1 na yan, ibig sabihin, yun yung isusulat natin dito sa ating equation ng line natin, sa line A. So, dahil yung constant na 1 ay nasa x of 1, ang isusulat natin dito is x sub 3, x sub 3 yan na, x sub 3 is equal to 0. And sa line B, ang constant natin ay nakalagay sa ating x sub 2, so x sub 2 is equal to 0. Dito naman dalawa. So, ang pagdalawa na siya, ipagpa-plus lang natin. So, saan man nakalagay yung isa? Sa x sub 2. At yung isa naman nakalagay naman sa x sub 3. So, x sub 3 is equal to 0. Next, yung constant naman sa D ay nasa x sub 1 is equal to 0. Dalawa yung sa E, x sub 1 pati x sub 2 equals 0. Dito naman, x sub 1 plus sa x sub 3 kasi dito yung 1 niya is equal to 0. Sa G naman, 3. So, 3 din yung pagpa-plus natin. X sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 is equal to 0. Ayan, meron na tayong equation ng ating lines. Makukuha na natin ngayon yung mga points ng ating lines. So, line muna tayo. A, B, C, D, E, F, G. So, ayan. So, ayan yung mga points natin. Hanapin natin ang line. So, paano nga ba? Magbibis tayo dito sa equation natin. So, x sub 3 ang nasa A natin. So, titingin tayo is equal to 0. Titingin tayo sa mga numbers na nandito. So, kung yung x sub 3 nila ay equal to 0, yun yung magiging point ng ating line A. So, ating B, o point B, ay 0 ang x sub 3. So, isusulat natin yan. At yung letter D, o point D natin, ay may 0 na x sub 3. Yan. At yung E natin, 0 din yung kanyang x sub 3. So, alin pa? 3 na. Dahil ang ating n, or yung given points natin on the line, ay 3. So, kailangan 3 yung points dito. So, tama yan. So, sa pangalawa naman, ganun din. Hanapin natin si B. Ayan. So, yung B0, A, point A. Ito si D, C,
F din. So, sa C naman tayo. Sa C, ipagpa-plus. Pagpa-plus mo si x sub 2 sa x sub 3, dapat mag-equal to 0. So, ayan, x sub 2 and 3. So, 2 and 3. So, 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1. So, 1 plus 1 is equal to 2. Again, yung ating base is 2. Diba? Yung 2 is divisible by 2. So, pwede natin. So, yung 2, mag-i-equal siya sa 0. So, sa C natin, meron tayong C, point C. Ayan, tas 0 plus 0 is equal to 0. So, meron din tayong point B sa ating line C. Dito, 1 plus 0 is 1. 0 plus 1 is 1. Then, 1 plus 1 is equal to 2 again. Then, divisible siya sa 2. So, ang ating G ay nasa letter C. Sa D naman, ating D ay x sub 1. So, 0 ang 0 sa x sub 1. So, kung mapapansin nyo, tatlo nito. So, A, B, C. A, B, and C. Next, sa E. Sa E, sa x sub 1 plus x sub 2. Sa x sub 1 sa x sub 2, 0 dapat. So, A. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, mali. 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. So, 1 plus 1 is equal to 2, divisible siya sa 2. So, isusulat natin dito ang E. And then, sa F, 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is equal to 2. So, ang last point natin sa line E ay yung G. Next naman tayo sa F. Sa x sub 1 naman siya plus x sub 3 is equal to 0. So, ito ang x sub 1, ito ang x sub 3. Ipag-plus natin sila. Dapat mag-total ng 0. So, 0 plus 1 equals to 1. 0 plus 0 is equal to 0. So, B. Point B ay nasa line F. 0 plus 1 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is equal to 2. Then, divisible siya. So, F dito. Next is 1 plus 1 is 1. O 1 plus 1 is 2. So, magiging G din ang ating point din sa ating F. So, last line natin ay x sub 1, x sub 2 plus x sub 3 is equal to 0. Pagka-plus lang natin yung nandito. So, 0 plus 0 plus 1 is equal to 1. 0 plus 1 plus 0 is equal to 1. 0 plus 1 plus 1 is equal to 2. Then 1 plus 0 plus 0 is equal to 1. Then 1 plus 2, 1. Again, pag nalimutan ko, ang ating base is 2. So, ulitin natin ito. Sa C, so, 0 plus 1 plus 1 is equal to 2. So, divisible siya sa 2. So, ang ating isang point sa ating line G ay C. Tapos, ito, si E din, dahil 2. Tapos, si F din, dahil 2. Kasi ito, magiging 3 yung sagot. So, ayan yung mga points sa ating lines. So, magdodrawing na tayo ng figure gamit itong mga lines at points natin. So, image natin. Line O. Isang line. CB. O yan, line muna. Isang line. So, sa line 1 natin ay may 3 points. 1, 2, 3. Next line natin. May 3 ding points. Yan. 2, 3. At yung isa naman ay may isa rin. So, nakailang points na tayo? 1 ay ng line. 1, 2, and 3. 3 na. Ito. 3, 4 na to. Pang-4. Ito. Pang-5. And pang-6. Tapos, itong nasa bilog sa loob ay pang-7 natin. So, ayan ang ating figure. So, bilangin naman natin kung dapat ay magsi-7 din siya ng points. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, unahin natin dito sa A. So, si A daw ay may B, D, and E. So, ilagay natin dito si B. Ilagay naman natin dito si D. Ilagay naman natin dito si E. So, kahit saan ka magsimula. So, ako sisimulan ko na lang din sa A. So, ngayon, dahil may A na tayo, hahanapin naman natin yung iba pa na pwedeng kumonekta doon sa ating A. Sa line A. O, kung makipapansin nyo, parehas silang may D. So, ibig sabihin, yung isang line natin ay pwedeng magkaroon ng A and F para mag-connect. So, ang ating D ay pwedeng mag-connect. So, ito magiging A natin. So, A. At ito naman ang ating magiging F. So, ayan, meron na tayo dito. Meron na tayong dito. So, again, ito ang ating line A. Ito. Ang line B natin ay ito. At yung line C naman natin is merong point na C, D, at G. So, again, ito yung D. So, meron na tayo ditong mga points sa line na to at ito. At natitirang line na lang natin is yung gitna. So, sa gitna na to, magpo-point ka na lang ng C at G. So, C at G. Tingin ka muna din sa ibang mga points. So, A, B, C. So, may A dito, may B dito. So, ibig sabihin, ito, magiging C. So, dito na magpo-points. Parang sa doku lang yun eh. So, yung letter, ito, meron na tayong D. Ito yung D natin. A, B, C. This is line D. And yung C natin, C, D, and G. So, C, D, ibig sabihin, ito nasa gitna ay G na. So, therefore, ito ay line C natin. Dahil meron na tayo niyan, hanapin na lang natin yung mga lines niya kasi na-point na lahat ng mga
points natin. So, A, E. So, A, tsaka E. G. A, E, tsaka G. O yun. Ito ay ating line E. So, ang ating F ay B, F. Asan yung F? At G. So, ito ang ating namang line F. At ang line G naman natin is C, E, at F. So, ito, nasa baba ang ating G. So, yun na. Nasagutan na natin yung figure natin. So, next. So, next naman is accomplish din natin itong figure natin. So ang ating N, dahil sabi dito, accomplish the proposition given 4 points on a line and write the model of it. So, 4 points. So, ibig sabihin, yung una nating proposition is N is equal to 4 na. And sa points, again, ang ating equation dyan is N squared minus N plus 1. So, substitute the value of N, 4 squared minus 4 plus 1 is equal to 13. So, 13 points in all tayo. And same with the line, ang ating expression is N squared minus N plus 1. Then substitute the value of N, 4 squared minus 4 plus 1 is also 13. So, 13 lines in all naman tayo. At ang ating base naman is merong N minus 1. So, substitute the value of N, 4 minus 1 is equal to 3. 3 ang ating base. Therefore, meron tayong 0, 1, 2. Kung mapapansin nyo, ilan yung bilang nila? So, 3, 1, 2, 3. Next. Tayo naman ay magsusulat ng model for 13-point geometry. So, bakit siya sinabing 13-point? Kasi ayun yung naging points and lines natin in all. So, kaya siya tinawag na 13-point geometry. So, kung mapapansin nyo, ang points natin ay given na. So, from A to M, 13 yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. At given na rin yung mga gagamitin natin combination ng ating base. So, mapansin nyo sa ating base kanina, 3 yung base natin. So, may 0, 1, and 3. So, yan, rumble-rumble lang din siya. At ayan, given na siya. So, ang ating kukunin lang ngayon ay yung equation ng ating lines at yung mga points on a line. So, yun. So, dahil tayo ay may 13 na points, dapat tayo rin ay may 13 na lines. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. So, ayan, tayo ay may, lines. Ngayon, again, katulad ng nakaraan, so kanina, ang una natin dito, unang number na sa loob ng column ay ating x sub 1, at yung pangalawa is x sub 2, at yung last na ating number ay yung x sub 3. So, makukuha natin yung equation ng ating lines sa pagtingin dito kung nasaan nakapwesto yung ating constant. So, yung constant natin, again, ay nasa x sub 3. So, x sub 3 is equal to 0. And yung sa ating B naman, nasa x sub 2 naman yung constant. So, x sub 2 is equal to 0. Sa C, dalawa. So, i-add lang natin si x sub 2 kay x sub 3 is equal to 0. Then, ito naman sa D natin, isa lang. So, x sub 1 lang is equal to 0. Dalawa sa E, x sub 1 plus x sub 2 is equal to 0. Sa F naman, merong x sub 1 at sa x sub 3 naman yung isa, x sub 3 is equal to 0. Dito naman tatlo siya, so tatlo yung magiging natin, ipapaplus. So x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 is equal to 0. O, ito naman, may 2 na. So, anong mangyayari dyan? Sa una, kukunin mo muna yung 1, yung constant ng 1. So, saan nakalagay yung constant ng 1? Sa x sub 2. At ipaplus lang natin sa 2. So, bakit kung kanina nga pinag-plus natin 1, ngayon 2. Ang mangyayari dyan, nasa loob siya ng parenthesis, nasa labas siya ng parenthesis. So, 2, multiply natin sa x sub 3. So, ating x sub 3 is equal to 0. So, ganyan ang mangyayari. So, gawin natin sa iba. So, number sa x sub 1, ang ating I ay sa x sub 1 plus 2 x sub 3. So, pwede namang wala ng parenthesis. So, ganyan na lang. Is equal to 0. At sa J naman, x sub 1 plus 2 x sub 2 is equal to 0. Then, sa ating K, x sub 1 plus x sub 2 plus 2x sub 3 is equal to 0. Sa ating L, x sub 1 plus 2x sub 2 plus 1 or x sub 3 is equal to 0. Sa M naman natin, so may dalawang 2. Ang mangyayari dyan, x sub 1 plus 2x sub 2
plus 2x sub 3 is equal to 0. Ngayon, nakuha na natin yung equation ng ating lines. So, makukuha na natin through this equation ang mga points on a line natin. So, again, may line tayo. F, G, H, I, J, K, L. So, isang letter lang yan. So, ayan, L, M. So, paano nga ba? Again, titingin ka dito sa ating x sub 3 is equal to 0. So, sa x sub 3 daw, kailangan ang point na merong 0 sa x sub 3 niya or mag-i-equal to 0, yun yung magiging point ng ating line A. So, di ba, ito kunwari, yung x sub 1 ba ng A is equal to 0? Hindi. So, ito, 0 sa B. So, B. Sa C, hindi. Sa D. Sa E, O. E. And then sa F, hindi. G, hindi. H, hindi. Sa I, hindi. Sa J, 0. Yan. Tapos 2, hindi. 1, hindi. 2, hindi. So, kung mapapansin nyo, 4 yung points natin sa ating line. So, di ba kanina, ang hinahanap natin is 4 points on a line. Yung ating N is 4. So, ayan yun. Kaya 4 yung magiging line natin sa ating isang linya. Yan. Nasa pangalawa naman tayo sa 2 is equal to 0. So, ang ating A, ating D rin, ang F, ang I, at wala na. 4 ulit siya. Sa C naman, x sub 2 plus x sub 3, again, ipagpa-plus lang natin, dapat mag-equal to 0. X sub 1 plus x sub 2, 0 plus 0 is equal to 0. So, A. So, ayan, kung mapapansin nyo, may sakit na siya kasi nagsasalita ako. Hindi pala siya naka-video. So, dito tayo natapos sa C. So, mag-D tayo. So, D. Hanapin natin yung mga points sa D by using our x is equal to 0. So, titingin tayo dito sa x sub 1 kung sino-sino yung mga 0. So, ito, si A, si B, si C, tsaka si H. Ang ating point sa D. So, ayan. Next. Para naman sa ating E. So, ayan. Titingin naman tayo sa ang E natin. Titingnan naman natin siya dito. So, dito. Ayan. X sub 1 plus x sub 2. Pagpa-plus mo lang sila, dapat mag-0 ang sagot. So, dito pa sa x sub 1 at x sub 2 ni A ay magtototal ng 0. So, magtototal siya ng 0. Meaning, yung E natin ay magiging A. Ay magiging R. I mean, yung isang point ng ating line A ay A. Dito ba? So, dito, pag pinag-plus pa si x sub 1 sa x sub 2, magiging 0, hindi. 1 kasi magiging sagot. So, pag plus 0 plus 1 equals 1, 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 2, 1 plus 0 equal to 1, 1 plus 1, 2, 0 plus 1, 2, 1, 1 plus 0, 1, 1 plus 2 is equal to 3. So, yung 3 is divisible by 3. So, meaning, 3 is equal to 0. So, magiging isa sa point natin ay J. So, isa yung A, ito na lang. Isa yung A, tsaka isang J. O yan. Next, si 1 plus 1 is equal to 2, 1 plus 2 is equal to 3, then 1 plus, ayan, si L is 1 plus 1, 1 plus 2 is equal to 3, so L, ayan, and then yung M, 1 plus 2 is equal to 3, so M. So, sa F naman tayo. So, sa F, titingin tayo sa x sub 1 at saka x sub 3. So, sa x sub 1 at x sub 3, dapat mag-total ng 0. So, sa A, ang x sub 1 natin ay 0, ang x sub 3 natin ay 1. So, 1 plus 0 equals to 1. Ito, sa B, sa B natin ay, ayan, ang x sub 1 ay 0, ang 3 ay 0. So, meaning, ang B natin ay 1, isa sa ating point. Ayan. Ayan, nakasulat na B. Next, si naman, ang 1 ay, x sub 1 ay 0, x sub 3 ay 1. So, 0 plus 1 is equal to 1. Hindi. 1 plus 0 is 1. 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 is equal to 2. 0 plus 3 is equal to 2. 1 plus 0 is equal to 3. So, yung 3, divisible ulit siya. So, I. Kaya nagkaroon tayo ng I dyan. Next, 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 2 is equal to 3. So, 3 is K. Isa rin natin. So, si L, 1 plus 1 is equal to 2. So, yung M natin is 1 plus 2 is equal to 3. So, kaya, yung C natin ay M. Next, yung G natin ay, kailangan, ito tayo, ipagpa-plus mo sila, that mag-total ng 0. So, ito total natin. 0 plus 0 plus 1 is equal to 1. 0 plus 1 plus 0 is equal to 1. 0 plus 1 plus 1 equal to 2. 1 plus 0 plus 0 is equal to 1. 1 plus 1 plus 0 is equal to 2. 1 plus 0 plus 1 is equal to 2. 1 plus 1 plus 1 is 3. So, divisible by 3. So, meaning, ang G natin ay isa sa ating mga point. Ayan, G, line G ay may point na G. Tapos,
ipag-plus natin, 1 plus 2 plus 0 is equal to 3, so magiging h din. Next, sa I naman tayo, 1 plus 0 plus 2 is equal to 3, so kaya meron tayong I din dyan. Sa J, 1 plus 2, 3 plus 0 is equal to 3, so kaya ang G natin ay may J. Tapos the rest, dahil may 4 na tayo, kaya tingnan natin i-solve. Next, sa H naman tayo. Sa H, ang ating value ay ang ating equation ay 2 sub x sub 2 plus 2x sub 3. So, diyan naman, dahil may 2 na tayo, i-substitute natin yung value ng x sub 3 sa each point para makuha natin na ang point ba yun ay magtototal ng 0. So, sa A tayo. X sub 2 plus 2x sub 3, diba? So, ang x sub 2 ng A ay 0 plus 2 multiply by 1 is equal to 2. So, hindi siya. So, sabi naman, ang x sub 2 niya is 1 plus 2 multiply by 0. So, equal to 1. So, hindi rin. Sa C, x sub 1, ang 0. So, ang x sub 2 ay 1 plus 2 multiply by 1 kasi x sub 3 natin ay 1. So, meaning, ito ay magti-3. So, isa sa ating point ay C. Tignan natin. O, diba? Sa H, C. Next, bakit naman naging D? So, yung D, tingnan mo kung D. Kung yung D ay magtototal. So, x sub 2 niya is 0 plus yung x sub 3 niya ay 0 din. So, 2 multiply by 0. So, 2 multiply by 0 is 0 plus 0 is equal to 0. Kaya, may D tayo dito. Next, G na agad tayo. Kasi, nakuha ko naman din siya sa unang video. Ayan yung ating solving. So, discuss naman kaya natin. So, ayan. Sa dino, ito na yung D natin. X sub 1 pala yan, X sub 2. Ayan. So, ayan yung naging solving ko kanina. So, si D, ang ating nagtotal ng 0. Si C, nagtotal ng 3. Nagtotal ng 3, na-divisible by our base na 3. So, ayan. Tapos, ang ating M din. So, kung mapapansin nyo, sa ating H ay may point na C, D, G, tsaka M. So, ayan. Kaya siya naging, ayan yung point. So, sa I naman tayo. Sa I, ang equation niya ay x sub 1 plus 2x sub 3. So, ayan. Alam din ako niya kanina. So, sa A, ang x sub 1 natin ay 0. At ang x sub 3 natin ay 1. So, nagtotal siya ng 2 kasi 2 multiply by 1 is equal to 2. So, sabi naman, ang x sub 1 natin ay 0. Ang x sub 3 natin ay 0. So, yun yung magiging sagot kasi 2 multiply by 0 is 0. So, isa natin ay B. Now, let's proceed naman na tayo sa pangatlawang natin. So, bakit siya naging point ng ating I? So, 1 plus 2 multiply by 1. So, naging 3 siya. So, ang kanyang x sub 1 ay 1. At ang kanyang x sub 3 ay, ay 1 din. Kaya naging 3 siya. So, next yung G. Same with F. Kasi, ang x sub 1 niya ay 1 and the x sub 3 niya ay 1. So, nagtotal din siya ng 3. And last, yung L. Nagtotal naman siya ng 3 din. Kasi, x sub 1 ay 1. Ang x sub 3 naman niya ay 2. So, 2 multiply by 2 is 4. Plus 1 is 5 sa kito. So, hindi pala yan. Sa L tayo, 1. Yung kanyang x sub 1. At yung x sub 3 naman niya is 1 din. So, 1 multiply by a plus 2 multiply by 1 is equal to 3. Ayan, kaya gano'n. Next, yung ating J. So, sa ating J, ang equation niya is x sub 1 plus 2x. So, solve na lang tayo. Sa J na tayo. So, yan. X sub 1 plus 2x sub 2. 0. So, sa A, ang x sub 1 natin ay 0 plus 2. X sub 2 natin ay 0 din. So, magiging 0. Bilugin muna natin. Sige, mamaya na natin ilagay sa ating paper. So, si B naman, ang x sub 1 niya ay 0. Ang x sub 3 niya ay 2 multiply by x sub 2 niya ay 1. So, magiging sagot ay 2. So, hindi siya kasali. So, ang C natin ay may x sub 1 na 0 at may x sub 2 na 1. So, meaning, 2 rin siya. So, hindi. Si D, ang x sub 1 niya ay 1 plus x sub 2 ay 0. So, magiging sagot ay 1. Ang E natin, so sa E, ang x sub 1 niya ay 1 at ang x sub 2 niya ay 1. So, 2 multiply by 1. So, magiging sagot ay 3. And 3 is divisible by our base 3. Next, yung F. Ang x sub 1 natin sa F is 1 plus 2 multiply by 1 na x sub 2 ay 0. So, magiging sagot ay 1. So, hindi yan yung magiging isa sa point natin. So, sa G natin, ang x sub 1 natin ay 1. 2 multiply x sub 2 is 1. So, meaning ito ay 3. Next, H. So, x sub 1, 0. X sub 2 is 1. So, 2 multiply by 1 is equal to 2. Then, sa I, ang x sub 1 natin ay 1 plus
2 multiplied by x sub 2, 0. So, 0 plus 1 is equal to 1. Next is yung j. Ang ating x sub 1 ay 1 plus 2 multiplied by 2 ang x sub 2 natin. So, 2 multiplied by 2 is 4 plus 1 is 5. And then, yung k natin, ang x sub 1 natin is 1 plus 2 multiplied by 1. So, magiging 3 din. So, ayan. So, ang ating line for our asan na tayo? J, I, A, E, G, at saka K. So, ayan ang magiging sagot. So, for the K, so, ayan. Yan, to solve for the K naman tayo. So, yung K natin ay merong may x sub 1 plus x sub 2 plus 2x sub 3 is equal to 0. So, kunin natin ang bawat point kung magtototal sila sa 0. So, A natin, ang x sub 1 ni A ay 0 plus x sub 2, 0 din, x sub 3. So, 2 multiply x sub 3 is 1. So, magiging 2. So, hindi. Sa B, x sub 1 natin, 0 plus x sub 2, 1 plus x sub 3, 2 multiply by x sub 3, 0. So, magiging sagot ay 1. So, C, x sub 0, ang x sub 1 niya, plus x sub 2, 1, plus 2 multiply by 1. So, 2 plus 1 is equal to 3, and 3 is divisible by our base. Next is D. Sa D is, ang ating x sub 1 ay 1, plus 0, plus 2 multiply by 0. So, 0 plus 1 is equal to 1. And then, E natin ay, x sub 1 ay 1, plus x sub 2, 1. Sa x sub 3 naman ay 0. So, 2 multiply by 0. So, ang sagot ay 2. Hindi rin. So, F. Sa 1 plus 0 plus 2 multiply by 1. So, 2 plus 1 is equal to 3. So, yan. 1 din natin siya. And F, G natin tayo. Sa G, x sub 1 ni G ay 1 plus yung x sub 2, 1 plus 2 multiply by x sub 1. So, equal to 2 plus 1 plus 1 is equal to 4. So, hindi rin siya. So, H naman. So, x sub 1, 0 plus x sub 2, 1 plus x sub 3. So, 2 multiply by 2, 4 plus 1 is equal to 5. So, hindi. Si I, x sub 1 natin ay 1. Tapos, x sub 2 natin 0. X sub 3 natin is 2 multiply by 2 is equal to 4 plus 1 equal to 5. Letter J naman tayo. So, sa letter J naman, ang x sub 1 natin ay 1 plus x sub 2, 2 plus x sub 3, 0. So, 2 multiply by 0. So, 0 plus 2 plus 1 is equal to 3. So, yan. Sa K, ang x sub 1 natin, K is 1 plus x sub 2, 1 plus 2 multiply by 2. So, 4 plus 1, 5 plus 1 is equal to 6. So, 6 is divisible by 3 din. So, okay, try na din natin lahatin. So, 1 plus 2 plus 2 multiply by 1. So, 2, 4, 5. And sa M, ating x sub 1, 1 plus 2 plus 2 multiply by 2. So, 2 times 2 is 4, 6, 7. So, 7. So, therefore, ang ating mga points ay C. Sa ating ano to ha? C, ating L, ay may C, F, CF, J, at K. O, yan. Next. C, ay sa L yung hinahanap natin. Ay, K pa lang pala tayo. K. So, ayan yung K natin. Next, tayo naman ay pumunta sa L. So, ang L natin ay may x sub 1 plus 2x sub 2 plus 3 o x sub 3 equals to 0. So, gawin natin ulit siya katulad kanina. Sa A, x sub 1 niya ay 0 plus 2 multiply by x sub 2, 0 plus 3 is 1. So, 1, hindi. X sub 1, 0 plus x sub 2 o 2 multiply by 1 plus 0. So, magiging 2 lang yan. So, C, x sub 1, 0, x sub 2, 2 multiply by 1 plus 1. So, 2 plus 1 is equal to 3. Divisible siya. Si D, x sub 1 is 1 plus x sub 2, 2 multiply by 0 plus 0 is equal to 1. Sa E naman, ang x sub 1 natin is 1 plus 2 multiply by 1 plus 0. So, 2 plus 1 is equal to 3. Ayan, E. Sa F naman, 1 plus 2 multiply by 0 plus 1 is equal to 1, 0, 2. Then, sa ating G, 1 plus 2 multiply by 1 plus 1. So, magiging 4. Hindi. So, si H naman ay 0 plus 2 multiply by 1 plus 2. So, magiging 2 plus is 4. So, magiging 4. Next is I. 1 plus 2 multiply by 0 plus 2
x sub 3 natin is 2. So, we got 0 to. So, magiging 3. Ayan. J natin ay 1 plus 2 multiplied by 2, 4 plus 0. 4 plus 1 is equal to 5. Then, K natin is 1 plus 2 multiplied by 1 plus 2. So, 2 plus 2 is equal to 4 plus 1 is equal to 5. So, ating L naman ay 1 plus 2 multiplied by 2 is 4 plus 1, 4, 5, and 6. So, 6 is divisible by our 3. So, therefore, ang ating L ay merong point C, point E, point I, point L. So, ayan. So, last natin. Same lang din ang ating gagawing method. So, yan. X sub 1 plus 2x sub 2 plus 2x sub 3 is equal to 0. So, si x sub 1 natin kay A ay 0 plus 2 multiplied by x sub 2, 0 plus 2 multiplied by x sub 3, 1. So, equals. So, 2 ang magiging sagot. So, B, x sub 1, 0. X sub 2, 1. Plus x sub 3, 0. So, magiging sagot ay 2. C, 1, 0 plus 2 multiplied by 1 is 2. Plus 2 multiplied by 1 is 2. So, 2 plus 2 is 4. Next is B. So, ang x sub 1 ay 1 plus x sub 2, 0 plus 2x sub 2, 0. So, magiging 1. And then sa E naman, x sub 1 natin ay 1 plus x sub 2, 2 multiplied by 1 plus 0. So, 2 plus 1 is equal to 3. So, yan. Next is F. Sa F naman, ang x sub 1 natin ay 1 plus 2 multiplied by 0 plus 2 multiplied by 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3. Next, letter G. So, x sub 1 plus 2, x sub 2 is 1 plus 2 x sub 1 is equal to 2, 2, 1 is equal to 5. Then next is H. 0 plus 2 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 2. 4 plus 2 is equal to 6. So, divisible siya. H natin is I. Ang I natin pala is 1 plus 2 multiplied by 0 dahil yung x sub 2 natin plus 2 multiplied by 2. So, 4 plus 1 is equal to 5. So, J natin is equal to 1 multiplied by plus 2. X sub 2 natin ay 2 plus 0. So, ayan. 2 times 2 is 4 plus 1 is equal to 5. Sa ating K naman is 1 plus 2 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 2 is 4. 4, 5, 6, 7. So, 7. Next, sa L. Sa 1 plus 2 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 1. So, 2 multiplied by 1 is 2. 4, 2 plus 1 is 7. So, sa ating M is 1 plus 2 multiplied by 2 plus 2 multiplied by 2. So, 2 times 2, 4. 2 times 2, 4 plus 1 is equal to 9. And 9 is divisible by our 3. So, ang ating point ng ating M ay E, F, H, at saka M. So, this time, sasagutan naman natin yung number 3 on our finals. Sabi doon, look around you. Can you see anything that you can relate to modern geometry? Show and discuss your answer through video. So, ayan. Sa aking pagmamasid, ako ay nakakita ng object na mai-relate natin sa modern geom. Itong electric fan. Kung mapapansin nyo, pag inano ko yung ating camera, yung lines dito sa likod ay parang nag-i-intersect dito sa line dito sa ating harap. So, ayan o. So, parang may mga point siya. Kunwari, ito, point niya ay ito, sa dito. Basta ganun. Pero, pag lumipat ka naman sa ibang banda, yun pala ay straight line. Straight line pala siya. Diba? Akala mo nag-i-intersect sila. Pero, hindi pala sila magka-intersect kasi magkahiwalay sila. Hindi siya katulad nung yung geometry na karaniwang nating nasasagutan na flat surface lang siya. Ito, pwede parang 3D siya eh. Yung akala mo sa unang tingin mo straight siya or sa unang tingin mo, ayan, nag-i-intersect sila. Pero kung titignan mo ng maigi, hindi pala sila nag-i-intersect kasi magkakahiwalay pala yung mga lines na yun. At hindi talaga sila nag-i-intersect. That's all. Thank you.